hawak namin ngayon ang sinasabing pinakasikat na chicharon sa buong Tondo. This is the most famous pork cracklings here in Tondo, Manila. Wow, English! Pops, gagawin natin sa Ultimate Tondo, Putok-Batok Food Tour. Kaya binihintay natin. Sarap! Sa video na to, Ang sarap! akain tayo ng 5 na iconic Tondo street food dito sa Manila. Mula sa blockbuster na sinigang na ulo ng baboy, Walang aamin ito, pero parang siyang sinigang ng nanay ko. Ay, pwede. alamat na lechonan at tubungan. Akain ka naman tumbong. Oh, pagmahal ko. Laging sold out na kare-karing bagnet, Mamaya na. legendary chicharon na sa Tondo mo lang matatagpuan, I mean, to be fair one of the best chicharon tikman ko. at ang pinaka-saucy na barbecue sa buong Manila. Parang ulam yung sauce. Mga paps, these are Tondo's best eats. Ready ka na ba? Tara! Tondo, huwag kang pupunta dyan. Nakakatakot, papanganib. Pero sa panahon ngayon, totoo ba yun? It's one of the city's largest and most densely populated districts. Kaya naman, makulay talaga ang mga taong naninirahan dito. Masisipag, maparaan, at higit sa lahat, masarap pagluto. Siguro ng mga dekada 80 kinakatakutan yung lugar na to. Pero ngayon ay baliktad na dahil dinadayo ito ng mga turista, lalo na pagdating sa pagkain. Pero ang unang pagpasok sa isipan natin ngayong 2025 pag sinabi mong Tondo street food ay ang creative, modern and lively night market ng Ugbo. Pero very recent lang ang pag-usbong ng merkadong ito. Ang tanong, saan ba talaga kumakain yung mga lokal dito sa Tondo simula noon? Katulad na lang sa unang food spot natin kung saan tayo mag-almusal. Dudut lang, kamusta pare? Okay, masaya, excited. Kilalanin ang aking Tondo food buddy for today, Dudut, isang tanyag na food content creator, komedyante, at isang OG member ng Team Payaman. At sasamahan niya tayo maglibot ng Tondo para hatulan ang mga sikat na street food dito. Ngayong araw gagawin natin ang Ultimate Tondo Food Tour. Ang tanong ko sa'yo, ano experience mo sa Tondo? Sa Tondo, masaya. Kasi may bahay kami rito. Laking Tondo ba? Hindi naman laki, saglit lang kami dito eh. Mga 5 minutes sila. No, tumira ka sa Tondo dati. Tumira sa Tondo So, kahit tapos... paano pala there's a special place in your heart yung Tondo? Oo naman, parang... Tapos lumipat ako nun sa Cavite. Ang karamihan talaga, yung parang totoo. stereotype, yung parang sabi nila magulo. Okay. Hindi. Ano lang yun, pag masama ka lang dito, Oo. pag malikot ka rin dito. Base rin sa, kahit noon nung lumang panahon totoo. pag malikot ka or magaspang ka rin, ganun din sila sa'yo. Kumbaga kung masama ugali mo, masama. Gets. Kumbaga, hindi lang naman sa Tondo. Like, ba't ibang parte ng Pilipinas kaya sa village eh. At para sa unang food trip natin, ay nandito tayo sa iconic na sinigang ni Kagawad. Almost 40 years na sila nagsuserve ng malinamnam at siksik sa sarap na sinigang na baboy. Ngayon, si Roy ang namamahala ng kainan na to. Malapit ito sa Tutuban. Kaya naman, ang mga parokyano nila ay karamihan mga trabahador na pumapaligi dito. Kaya naman sobrang daming tao at halos 50 hanggang 100 ulo ng baboy ang nauubos nila kada araw. Natatakam na ako eh. Oo. Kanina pa to. Ito yung panga tsaka yung mata. Panga tsaka mata, ito sinigang na ulo ng baboy. Alam mo, Pops, 40 years na sila. Sa tatay niya pa nagsimula ito. Alam mo, higop na tayo? Ayun na. Sige, okay, tikim muna tayo sa bakuha ko. Oh, wow. Kung may hangover ka pa, ngayon wala na. Tsaka alam mo yung texture ng ng pinagpakuluan talaga ng buto-buto tsaka ng mga macollagen. Yung malagkit, parang Natural chicken na, parang ganun. Nagsisimula sila Roy sa pagpapalambot ng baboy ng 5 AM na umaga. Once boiled ay ilalagay ng mga aromatics tulad ng sibuyas, kamatis, labanos at siling haba. Once simmered ay lalagyan na ng kalkuladong amount of sinigang powder. Hahayaang maluto at ihuli na ang kangkong for good fiber. Once cooked ay ihahango ang mga karne at ready to serve na. Dito, choose your desired meat. Pwede kang mamili kung panga or mata ng baboy. Ilalagay sa isang malaking mangkok at boom, lalagyan ng mainit na sabaw ng kanilang sinigang. Starting from 130 pesos ay meron ka ng sinigang na baboy na umaapaw. So may dalawang bowls tayo na sinigang dito. Meron tayo ditong mata, meron tayo ditong panga. So sa'yo na yung panga? Oo. O sige, kuha ko dito. So, Kasi ang laki. panga-panga ko. Ang panga-panga? Ang panga-panga mo? Oo. Ako rin ang panga-panga ko eh. Grabe, ang laki rin oh. 100 something pesos lang to. Bro, ito bro. Ay po. First bite sa'yo bro. Uy, thank you. Sobrang meaty nung texture eh. Ito yung mata. Ay, sorry, oh. Ito yung mata. An eye for an eye. First time mo pare. First time. Sige, cheers. Lambot. Kumusta? Lambot, ang sarap. Anong texture niya? Anong pagkakaiba sa ibang karne? Parang siyang taba, no? Oo. Na may manguya.
Oo, tapos yung medyo malapit sa marrow yung lasa ng mata. Oo, kasi Sarap. medyo fatty na Oo. cartilage eh, parang Sarap. ganun. Naman binigay mo sa akin karne, lambot lang din, ganun pagpapakulo. I mean, nagigets ko kaya alas 5 pa lang gising sila eh. Oo, kasi yung panga, ano talaga siya eh, dapat medyo matigas talaga siya. Walang magsasalita. Oo. Mga ganito. Pero para siyang, walang aamin ito, pero para siyang sinigang ng nanay ko. Ay, pwede. O Paps, mo may tinitira ka dyan, ano yan? Ito pare, Pwede laing. Sige, kuha rin ako. Perfect partner daw to. Wow. Just a blend of contrast, pare. Masarap yung laing nila. Sobrang contrast nito sa sinigang. Ito naman manghang, Manghang. milky, creamy, Creamy. matamis. Rich. Oh, ibang Okay, ang gandang balance. Kaya pala sabi ni Kuya Roy kanina, Paps, itry mo, kapat ng sinigang dahil perfect tandem sila. May panga na rin ako Hindi dito, kuha na rin nagsisinungaling ako. si ano, no? Sino? Kuya, no? Oh, hindi talaga? Nagsisinungaling? Hindi talaga tatayaan niya yung buong tindahan niya. Alam mo yung kaya hindi nakapagluto airmats mo. Labas ka lang, kahit ang pambahay ka lang. Oh. Kain ka lang. O kaya, galing ka trabaho. Around this area, malapit yung Tuban eh. So marami rin mga empleyado na Maraming naghahanap empleyado. ng very hearty, yung very Hearty. comforting na pagkain. At saka yung worth the price. Kasi, oo. kasi yung kadalasan ng mga nagtatrabaho dito, syempre, mahalaga nila yung pera nila. Oo. Kuha lang tayo ng isang masarap na kagat. Okay. Kasi ganito ginagawa ng mga food vloggers. Ganito. Oo, ganito, di ba? Yung... Alam mo, Oo. ngayon ko lang sasabihin, pangarap ko to. Alin? Itong kagat na ganito. Ay, ako rin. Sige. This is the food vlogger, Bite. Yummy Bite. Yummy bite ba tayo? Cheers, pare. Nalalaki mata, nalalaki mata. Kulang yung laki ng mata. Yun. Ang isang pagkain na na-associate lagi sa Tondo ay ang tumbong soup at hindi na ito bago sa aking panlasa. Pero unang beses kong matitikman ang tumbungan at lechonan sa bandang Moriones. Welcome to Nanay Elsie's. 34 years strong na sila nagsaserve ng Tondo delicacy na ito. At take note, Paps, 24/7 sila. Kaya kahit mag-crave ka ng tumbong anong oras ay pwedeng-pwede ka nilang tumbongan dito. Ang sabaw ng tumbong ay gawa sa buto-buto ng baka at baboy para talagang very meaty ang lasa. At di na kami nagpatinag ni Dudut at umorder kami ng iba't ibang delicacy nila tulad ng tumbong soup, lechon kawali, siomay at ang Shanghai nila ng special sticky sauce. Okay, next food trip natin. Dudot, nandito tayo. Alam mo dito sa Tondo, Oo. sikat yung tumbungan. Oh, ang dami dito nagtutumbong. O, natumbungan ka naman. I mean, nakakain ka naman tumbong. Oh, pagmahal ko. Hindi ganoon. Ay, Oo, hindi. tumbong. Oo naman. Tumbong soup, Oo, oh. Kasi- tumbong soup. Oh. Bago, after ng soup number 5, tumbong ang ano. Oo, parang Tondo delicacy talaga. Oo. So dito, marami sikat. Sa Ugbo, marami. Pero dito sa Moriones Street, sikat talaga itong Nanay Elsie. Kuha ko dito. Ang kapal eh, no? Makikita mo, sobrang rich nung texture niya. Parang nag-coagulate na yung, yung mga buto na ng tunaw. Sige, kuha tayo sabaw. Tikip tayo. Okay. Galing. Ganun talaga nga eh. Galing. Sobrang yung tumbong soup talaga is parang andyan yung lasa ng tumbong. Oo. Yung innards, yung pagka-lamang Anggo, loob niya. yung anggo Yung niya. anggo. Pero alam mo talagang napaka-light nung soup eh, no? Oo. Alam mo yung hindi siya sobrang rich. Pero yung pinakalalasahan ko pare, yung natunaw na buto-buto. Oo, oo. Like yung beef stock, yung pork stock, as in, damang-dama mo eh. Unang toyo mansi, may chili rin to, garlic fried rice. So kuha tayong tumbong, kuha ko ng konting chili garlic, lagay ko sa tumbong ko. Yan, pare. Paanghangin mo yung tumbong mo. Oo. Kaya yung chili garlic. Lambot. Yung lambot. Oo, malambot no? May yung tumbong, mahirap linisin. Oo, sobra. Mahirap alisin yung baho niya, pero I mean, good job. So the combination ng chili garlic, ng toyo, yung kalamansi nagdadagdag extra citrus, and then yung garlic rice natin. Next natin, bro. Ikaw. Ikaw na yung lechong kawali. Oh, sige, try na natin. Kasi Sige, alam kuha. mo yung lechong kawali, pare, pag nakita mo siya na parang naglalagkit yung taba, Oo. tapos malutong yung balat. Grabe. Wala akong reklamo. Very straightforward. Lechon kawali, malutong, fatty, mamantika, mataba, masarap. Malaki ang Metro Manila. Oo. Maraming syudad sa loob ng Metro Manila. Oo. Pero bakit di, sa Manila mismo malaki, pero bakit yung Tondo, paano nagsimula yung tumbong, dito, tumbong era
Dito sa... Oo, yung- parang, di ba, paano? Tumbungan sa Oo, Tondo, tumbungan no? sa Tondo. I mean, hindi lang tong LC sa marami pa iba. Ang galing lang din kasi paano nila yung ganong klaseng pagkain, paano nila napaganda. Diba gusto dati yung mga away-away sa Tondo, Oo. di ba? Sabi, tutumbungan kita. Oo, ganun. Tapos yung isang tindero doon, may tapsihan na dito. Meron na ditong parisan. Wala pa nga nagtutumbong, no? Oo, tsaka yung nag-open ng tumbungan na yun, yung binantaan na tutumbungan ka dyan. Mahilig ka sa siomay? Oo, favorite ko yun. Itong siomay nila, pre, sinabawan nung sabaw ng tumbong. Grabe, no? Okay, just a regular bowl of siomay, tapos medyo moist siya at saturated nung sabaw. Oo, okay, mukhang molo. Ito nga yung sabi ni nanay. Masarap ang siomay nila. Masarap na, oo. Masarap ang siomay nila. Meaty, porky, may konting lasa ng garlic, and then yung sabaw. Tsaka, hindi masyadong Pinoy. Hindi masyadong Pinoy, oo. Ano siya, may pagka-Chinese. Pops, yan nga eh, pinapahula ko sa'yo. Sabi mo kanina, Kala ko tumbong. kala mo rin kikiam. Oo. Pero ito, Shanghai. Shanghai. Oo, Tumbungan laman. Hindi. Shanghai lang normal, tapos may sweet, sticky sauce. Grabe, no? Pare yung sauce, pare. Grabe, oo nga eh. Kakaiba, no? Parang glue. Parang gaw-gaw, pare. Cheers. Grabe, kakaiba yung texture ng sauce. Yum. Yung cake yum. Oo. Parang pag binibili mo yun, may kasamang sausawan. Parang Ganyan yung ganun. lasa nun. Na sobrang sticky lang. Ah. Yung pinakakarne ng Shanghai natin, parang kang kumakain ng relleno. Carrots na doon, may katamisan siya, makarne. And then yung sauce natin, sweet, starchy, sticky, masarap, malinamnam. Ultimate combo bite. Yan. Kuha ka ng lechon kawali. Sabi lang nila, Ngayon, kala ko naman ako yung nagpauso. hindi, kuha ka ng lechon kawali. Ginagawa na pala talaga nila Oo, dito. tapos kukuha ka ng sauce. Kala ko ako nakaisip. Hindi. Grabe yun. Kuha ka ng sauce. Lagay mo sa lechon kawali. Tapos Paps, ang gawin natin, pagkasubo natin, habulin natin sa sabaw ng tumbong. Okay. Ang palinis. Okay. A heavenly Tondo bite. Ang sarap nun. A lot of textures, a lot of flavors. Oh, nice. Dapat pala tuwing may nagko-comment sa mga video ko na dito mo gawin sa Tondo yan, dapat pala sinunod ko sila. Galing mo, pare. Sabi nga nila, kapag laking tondo ka, matapang ka. Bawal babagal-bagal, bawal tatamad-tamad. And I think, nagre-reflect ito sa mga naninirahan dito. At sa gitna ng masikip at matao na kanto ng wagas, ay matatagpuan ang isang tindahan na nagbebenta ng kare-kare na hindi aray ang bulsa mo. Welcome sa Kare-Kare ni Baste since 2019. What makes a good kare-kare? Gusto ko sa kare-kare is yung may lasa na agad yung mismong kare-kare pa lang. Okay. Gusto ko ng maraming mani at maraming mani. Okay, goods. Hindi ako tatawa dahil pag tumawa ako doon, May iba na. iba yun. Iba na yung meaning. Hindi ako tatawa. Bawal ako tumawa. Okay. Maraming mani. Aba dudot, mukhang nagdilang anghel ka dahil ang kare-kare nila ay punong-puno ng dinurog na mani. Hindi ka damutan ng fresh peanuts, nagiging pundasyon nito ng kanilang sarsa. Then, lalagyan ito ng real aswete for color. At saka ilalagay ang slurry for thicker texture. At if kulang pa, add more peanuts. Hahalu-haluin hanggang manuot ang lasa ng mani. Then boom, choose your combo. It starts with a classic with beef meat, balat at tuwalya. At syempre, lalagyan ng gulay. At meron ka ring option na overload na may kasama na ring homemade bagnet. Well, sabaw muna tayo. So ito, parehas lang to. Ito yung regular, walang lechon quality at walang baka. Okay, sabaw muna tayo. Yun. Oh, yun sinasabi ko. Harap. Oo. Ang savory niya, no? Ang kapal. Kasi lalasama yung mga tidbits nung... Hindi pinong-pino yung mani. Oo. Allergic ako sa mani. Joke. So, ito na yun. Kuha tayo bagoong. May bagoong tayo dito. Ito kuha ang tuwalya dito. Laki ah. Lambot ah. Malambot tuwalya nila. Ay, balat pala to. Sorry. Balat to, balat. Pinakuha ko. Balat. Sige, lagyan ko na rin ng kanin. Nandito na rin eh. Ayoko na. Tuwalya pala, iba. Balat pa lang yun. Mamaya na. Sarap eh. Sarap. Pero in all fairness ang sarap. Ang ganda ng kalidad. Lambot. Hindi ka na ganong umuya eh. Panalo. Pwede to kahit sa mga walang ipin. Pero ang sarap lang din yung addition ng bagong. Adds extra fishy taste, Yes, oh. sweetness. Ang sarap. Tuwalya yung hinahanap ko talaga. Sige, Balat sige. kasi yung nakain ko. Tuwalya. Ito Ito, tuwalya ba to? tuwalya. Ito rin ako, nakita ko na. Maramdaman ko na siya.
Ito minsan chewy to eh. Oo. Ay, malambot pare. Itsura pa lang. Lambot. Lambot eh. Mamaya na. Mamaya na. Wala katakihin eh. Para kasi ano eh. Yung Diyos ko ba? Diyos ko ba? Ano pangalan nun? Arman Salon eh. Pansin mo, Brad, wala silang dine-in. Nakaupo lang tayo ngayon dahil fan ka nila eh. Totoo? Oo, wala talaga upuan. Bumili lang sila upuan kanina lang. Hindi, pero real talk, walang dine-in. Wala silang dine-in, take out Ikaw lang. talaga. Tsaka rolling store. Kaya, nakakaganda tayo, naka-Tupperware. Kunin mo na yung Pops. Kunin mo na. Yung bag nito, ha? Oo, pare. Sa'yo yan. Ito yung ginawa nyo kanina, yung pinakuluan. Yung pinakuluan, linuto kanina. Respect talaga ako sa kare-kare na to. I mean, nag-get sure. Isipin mo, Brad, sabi nga nila, apat na malalaking kaldero na ubos nila kada araw. Hindi maubos yung hindi masarap. Yun nga, turnover nila mabilis. So, it's a good sign, di ba? Sabi nga nila, Pops, ang isang kainan dito sa Pilipinas, so kahit ibang bansa, usually, pag yung isang kainan na yun, halos isa-dalawa lang binibenta. Nagpo-focus sila hindi sa quantity, sa quality. Quality. Iba dito sa Tondo, bawal ka mabusog, maraming pwedeng kainin. Dami. Ready ka ba? Excited. Oh, ready na. Gusto mo, tapusin mo na ako eh. Hindi, wag. Kung may maituturing na legendary sa food tour na to dito sa Tondo, ay marahil ito na ang susunod na kakainin natin. Dahil kahit since 1997 sila sa negosyong to, ay nananatili pa rin silang hidden gem ng mga tiga-Tondo. This is Benenas Chicharon, formerly known as Nenas Chicharon. Literally, it's homemade. Dahil sa bahay lang din talaga ito linuluto at dito sila matatagpuan sa Gagalangin. Pero wag ka, bigatin mga customers nila dito dahil kahit mga politiko at malalaking negosyante ay naging parokyano na nila. Pero bakit nga ba ito espesyal na chicharon? Ready lang. Hindi dahil sa ricados kundi nakasalalay sa proseso ng kanilang paggawa ng chicharon dahil ang paraan na ito ay na-discover pa noong unang panahon. Nagsisimula sa tinatawag nilang unang prito kung saan piniprito ang balat ng baboy for few hours. Then, ipiprito ito ulit at sila lang nakakaalam kung kailan okay na ito. At sa huli, ay meron huling tinatawag na huling prito kung saan ilang segundo lang ay makikita mo na umaalsa na parang popcorn ng ating chicharon. A little bit of salt will be added, then boom, ready to pack. Boom. Pare, ito na ang Pops kanina. Ang sarap, Galing no? mo gumawa ng chicharon, pre, ah. Hindi ako ikaw yun eh. Nagpapaputo ka ng chicharon kanina eh. Ito mo, ganda, pare. Kakaiba, no? Alam mo marahil, no? Ito yung pinakakakaibang chicharon na nakita ko. Kahit sa ako rin. probinsya, pumunta na ako Cebu, kahit sa Ilocos Norte, may yung bagnet nila doon, may version sila parang chicharon. Pero ito kakaiba, no? Tsaka, nakakatuwa yung process ng pag-adapt nila dahil nga nasa city sila. Hindi nila pinibilad sa araw kasi maaalikabukan. Exactly. Tapos sabi nga, yung kanina, hindi to sa lasa, more on sa quality, tsaka yung proseso Ng ng pagluluto. paggawa. Cheers tayo. Iba to, puta, parang pulburon. Oo nga. Parang pulburon yung texture niya. Ang galing mo ah. Yun yung sasabihin ko eh. Pag ganito, yung mga natudurog na powder, ng mga crispy powder, parang siyang sumasabog sa bibig mo. Parang may mga crispy particles, hindi maalat. Hindi malat. Porky goodness nandun. Malutong, may konting layer ng taba. Para siyang chicharon na sobrang rendered yung fat. Kasi usually mga chicharon pagka kinagat natin, sakasatabog yung mga taba, yung mantika. Ito, kaya siguro siya nagpa-powder kasi na-render ng tama yung fat niya. Pop sauce natin. Sige, gusto ko tikman yung may tabang parte. Ito homemade suka din nila. Ang sarap! Mabahirap, pre! Kahit yung chicharon na ano, pre? Dumidikit? Ba't kaya dumidikit siya, no? I mean, to be fair, ha? One of the best chicharon tikman ko. I went to Carcar sa Cebu, Bulacan, chicharon area sila, pero kakaiba. Sarap niyang gamitin ng huwag mo nang durug-durugin. Ilagay mo ng buo sa munggo. Ang sarap! Ang maganda kasi dyan, dumidikit sa ipin, hanggang mamayang gabi, meron pang baon na chicharon. Oh, ma'am, dahil dyan, magbaon ka. Babaon din ako. Oo.
Cheers! Ha? Oh! Ayun. Yan. Meron na siyang baon hanggang mamaya. Thank you, Mama Bear. Network na kailangan ito. Punta tayo sa Gagalangin Tondo. Nandito yung Nenas Chicharon. OG pare. Panigurado yung mga tiga-Tondo. Alam to. Malapit ang sumapit ang dilim dito sa Tondo. At mistulang may usok kami naaamoy mula sa mga inihaw na barbecue at hotdog ni Aling Jeanette. Dito sa Hermosa sa Tondo, since 1976 pa sila nagsaserve ng kanilang unique saucy barbecue dishes. Kaya di na rin katakataka na tinawag at pinansagang barbecue queen si Miss Jeanette dito sa Tondo. Okay, last food trip natin. Dudut, nandito na tayo sa legendary Aling Jeanette's. Alam mo, nalulungkot ako, partner. Okay, partner. Nalulungkot ako, partner. Bakit naman partner? Kasi sinabi mo, last na, partner. Ibig sabihin ng pagtapos nun, babalik ka tayo sa kanya-kanyang buhay, partner. Sa haba ng Tondo food trip na to, partner, napamahal na ako sa'yo. Alam mo, aminin ko rin to. Ako din. Partner, tanggapin mo ang hotdog ko. Ay, sige, kukunin ko yung hotdog mo. Okay, Pops, makikita mo pare. Ngayon, alas 6 na. Dami ng pila, haba. Dagsahan na yung mga tao. Dagsaan na talaga. So, special dito, alam mo, Pops, dalawa lang yung karne nila eh. It's either hotdog o pork barbecue. Yun na yun. Walang isaw, walang Betamax, walang paa. Yun na yun. Kaya, Yup, ganun kasimple lang. Pork barbecue or hotdog lang ang pwede mong piliin. Pero ang special dito ay ang kanilang secret homemade barbecue sauce ni Miss Jeanette na finormulate niya pa noong dekada 70. Pagka-ihaw ng mga barbecue at hotdog ay ilulublob ito sa masagana at masarap na barbecue sauce nila para mapalibutan ang bawat spasyo ng barbecue. Galing, no? Tapos, isipin mo, since 1970s pa tong tradisyon na to. Tapos yung barbecue, sa dinami-dami ng mga barbecuean o iyaw-iyaw sa Pilipinas, Metro Manila, ito lang yung pinaka-saucy. Oo. Pansin mo? Di ba? Ayan, no? Parang sang sate, eh. O, tapos parang may giniling din yung pinaka-sauce niya. Yung sauce niya, kahit to go. I think so. Parang ulam yung sauce. Grabe, alam mo, nung bata ako, paborito ko yung grilled hotdog, eh. Hindi yung na hotdog. Alam mo yun? Matamis. Sa resort, oo. Oo. Grabe yung sauce, pare. Sa swimming. Ang savory niya, parang siyang giniling na sweet teriyaki sauce. Parang ganun. Tapos may mga pork giniling siya. Naalala ko yung pork hamonado. Ganun yung... Kasi may giniling yung sauce eh. Oh. Ang tamis, matamis na matoyo. Ang galing lang. Kakaiba. May konting anghang. Meron? Oo, meron. Hotdog yan. Yun na yun eh. Hotdog is hotdog. Etong barbecue. Yun nga. Tingnan natin, partner. Ikaw nagdala sa akin dito, partner. Tingnan natin, partner, kung masarap yung pork barbecue So, nila. sisisihin ko, partner. Sige, masarap to. Ang sarap! Magalit. Ginaya lang kita. Paano yun? May nag-aaway na. Oo. Sarap. Ngayon na mag-describe na nakatayo. Savory. Just a sweet savory, super tender, super meaty. May anghang ng kote, yung ketchup nandun. Smokiness, syempre barbecue siya. Ang lambot, ang juicy. Ang juicy, no? Ang sarap. One of the best barbecue tikman ko, no, Ding? So yung ano nila, dahil ganito na yung sauce nila, wala na suka-suka to. Pili ko, wala ko nakita eh, no? O wala silang sausawan ng suka. Just a sweet flame kiss, pare. Ang sarap, ang sarap. Yung laking tondo ko no 90s, 2000s, ito yung mga kinakainan talaga namin ng pamilya ko. Ito yung take out ng nanay ko. So yung mga kinainan natin ngayon, halos malalapit sa puso ng mga taga-tondo. Tsaka sa mga taga-Tondo, pamilyar to sureball. Galing. Kasi dami mong ibili. Anyway, Pops, maraming salamat. Maraming salamat, partner. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating ultimate Tondo Putok Batok Food Tour. Gusto kong pasalamat sa OG, one of the OG vloggers, pare. Di ba? Hindi. Pag lang ako. Bata pala ko, pinapanood na kita eh. Remake pala. Ito yung pinapanood ko, bata pa lang, nagbabay ka pa. Sa mga nanonood kay Chewy, lahat, maraming salamat sa inyo. Sa mainit na pagtanggap, inuunahan ko na kayo, baka mag-comment kayo ng galit kayo sa akin. Inuunahan ko kayo, maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Dudut. Dito sa Tondo, Manila, nagsasabing stay safe, good night, and goodbye. Bang!
Boom! Pare, first location dito sa... starstruck ako eh. Oo, seryoso. Kahit tanggapin mo ang hotdog ko. Ay, sige, kukunin ko yung hotdog mo. Kunin mo rin yung hotdog ko. Hotdog, Para sige. pares tayong may hotdog. Sige, Pops. Baboy.